yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Dito sa Rizal Park sa Davao City, nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Nikki. Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito? Meron na naman daw umuugong na banta sa Malacanang. Utang ina niyan. Sila nga yung banta sa Pilipinas. Mga taga Malacanang, ang banta sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan. Walang may gustong pumunta siya sa Malacanang ngayon dahil sa bulok yung mga nakatira riyan. May banta sa Malacanang. Walang hiya kayo. Kung meron man nagbabanta dyan, sila yan, mga magnanakaw. Oh, yan yung mga gusto nilang ipagkanuno na mga kasama nila sa magnanakaw. Sila nagbabantaan malamang. Tiyanginan yan. Hindi bantay. Kung may mangyari man dyan sa Malacanang, walang pakialam taong bayan na dyan. Kung masunog nga yan mamaya At masunog sila sa loob niyan walang sigurado ako, walang mag-aalala Oo, banta sa Malacanang sinasabi ninyo. Merong banta na taga Malacanang, meron. Mga taga Malacanang na banta sa buhay ng mga Pilipino, marami. Yan ang totoo, banta sa Malacanang. Benta siguro. Sara. Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ng anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan, nakita nyo, di ba? Palakpakan. Galing talaga ni Inday. Wag, sabi ni Inday. Kayang-kaya na ni Inday. Sa totoo lang, kayang-kaya niya ng agawin yan Alam ninyo, noong yung nangyari dyan sa May Luneta, di ba? Yung napakaraming mga kapatid nating iglesia na nandiyan, nagpunta dyan, di ba? Actually, 2 beses na yan yung pangalawang beses na nagpunta sila dyan at nag-rally sila dyan. Tapos may rally din dito sa may bandang White Plains, sa may Camp Aguinaldo, di ba? Alam mo, sa totoo lang. Si Inday Sara, kung tumayo siya, pumunta siya sa may Camp Aguinaldo, kung ginawa lang niya yung ginawa ni Gloria Arroyo na niligawan niya na yung mga dapat niyang ligawan nung panahon na si Erap ay gusto nilang patalsikin. Nung panahon din ni Cory, yung niligawan nila yung mga militar para bumaliktad kay Marcos Sr. Kasi yun lang naman talaga May tao na. Nandiyan na yung tao. Galit na yung tao. Kaya lang, isinama nila sa korupsyon yung armed forces ganito ginawa nila dyan. Ito, tingin ko lang malamang mali ako, fake news, pwede lang. Sa isip ko lang naman to, pwedeng mali ako. Pero ang ginawa nila, mga bossing, di ba nakita nyo may mga video si Zaldico, may video si Romualdez na tinatawagan na ng mga generals, parating na yung mga bonus nyo, approve na yung budget, and so on and so forth. In-involve nila yung mga sundalo. Kumbaga, yung mga sundalo hindi man mga korap yan, pero isinama nila sa korupsyon. Sa ayaw at sa gusto ng mga militar, lalo yung mga opisyal, sinama sila sa mga korupsyon. Ayaw man nila sigurong tumanggap, pero binigyan sila at wala silang choice kung hindi tanggapin yung mga pinagbibigay sa kanila. Otherwise, tatanggalin sila lahat sa posisyon pag hindi tinanggap to. So anong ibig ko sabihin? Pinilit kang tanggapin yung isang bagay, tapos gagamitin yun sa'yo ngayon. Yung mga bagay na yun. Kasi may ebidensya sila na tumanggap ka So sasabihin nila ngayon, tatalikod ka sa akin, may ebidensya ako sa'yo na tumanggap ka. So kung babagsak ako, babagsak ka rin.
Kaya takot yung mga militar, lalong-lalo na yung mga opisyal na lumaban sa gobyerno kasi idinamay sila sa corruption. Hindi man corrupt yung mga militar natin, pero pinilit sila na maging corrupt ng corrupt na gobyerno na ito. We go down, you go down also. Kaya magtataka kayo bakit yung mga generals galit na galit sa Marines, ganito, pare-parehas sila ng sinasabi, bakit may parang may kumpas, bakit dinidisown nila yung sarili nilang kalahi ng mga ex-Marines. Kasi nga, pag bumagsak si Bongbong Marcos, syempre tatalikod yung mga sundalo, 'di ba? Pag talikod ng mga sundalo, sumama dito sa mga tao na magre-revolusyon laban sa gobyerno. Syempre sabihin, ikaw, ito puta kawatan ka rin. Nagnakaw ka rin 'di ba? Binigyan kita, pinilit mo lang naman ako, tinanggap mo pa rin. So ganun yung nakikita ko na nangyayari ngayon. Bakit itong mga militar natin hindi natin makasama sa pakikipaglaban? Kasi nga in-involve sila at hawak sila sa liig para silang hostage baga. So yung mga yan, waiting na lang sila talaga na matapos tong administrasyon na ito. Sa totoo lang, kung si Inday Sara gusto niyang agawin yan, maagaw niya yan Pupunta ako sa kung ako si Inday Sara, pupunta ako sa Armed Forces. I will set a meeting with them. May kipag-meeting man yan mga yan sa akin, sigurado. Pagdating ko doon, kasi ang ginagawa ng gobyerno, sila yung nauunang pumupunta Pumupunta sila doon para ipaalala sa mga yan, tangina ninyo magkakasabwat tayo. Tangina ninyo, nagsitanggap kayo lahat. Yung mga tinanggap mo, akala mo galing sa mabuti yun, hindi. Galing sa masama yun, putya damay ka. Kaya sila nagpupunta. Ngayon, kung nagpunta si Inday Sara doon, madali naman sabihin sa mga militar natin, kasi ang kinakatakot lang naman ng mga militar natin, alam mo kung ano, yung mawalan sila ng pensyon pagka nag-retire sila, yung mapakinabangan nila yung haba ng kanilang ng kanilang paninilbihan, lalong-lalo na yung mga opisyal. Yun lang naman ang importante sa kanila. Kaya nga ang panakot doon sa mga ex-military generals specifically na kaya pinakot nila yung mga nagsasalita. Tanggalan sila ng pensyon kasi yun lang naman ang inaasahan talaga nila pagka na-survive nila lahat ng hazard ng ng pagiging sundalo. So pwede naman pumunta si Inday doon. Tapos sabihin ni Inday, I know na lahat kayo ay nasangkot, nakatanggap or anuman. Sa anumang paraan, alam ko na nakasama kayo sa ginawang kahayupan nitong gobyerno na ito. Let us assure everyone na kapag sumama kayo sa akin, pinagtanggol nyo ko kasamang taong bayan na agaw natin ang kapangyarihan kay Bongbong. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Ito ang itatalaga kong bagong department, AFP chief. Lahat kayo, sisiguraduhin ko na kung anuman ang inyong mga kasalanan ay hindi. Magpirmahan tayo ngayon. Hindi kayo hahabulin. Yan lang naman ang pinangahawakan nila sa inyo na hindi kayo makakabaliktad dahil idinamay nila kayo sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. So ipinapangako ko, lahat ng mga matatanggal na mga opisyal, pag ako na presidente, ibabalik ko lahat yan. Kaya ng presidente yan. Lahat kayo, wag kayong matakot kung tatanggalin nila kayo sa trabaho dahil sa pagtalikod ninyo, huwag kayong magalala. Mananalo ako at pag ako na, mahaba yung panahon na pagsasamahan natin, 3 years plus 6 years, i-reinstate ko kayo lahat ng mga pinulitika nila and so on and so forth. Ganun ang gagawin. Kung talagang si Inday Sara gusto lang niya talagang tapusin to, agawin sa mga Marcos, andali. Lahat na ng recipe nandyan Ang wala na lang is yung tumayo siya at makipag-deal siya sa mga militar para makasama natin. Yun na lang ang kulang. Pero ginawa ba ni Inday Sara? Kayang-kaya niyang gawin yun. Mahal naman ng mga sundalo ang mga Duterte, lalong-lalo ng mga pulis. Mahal ng mga Duterte. Mga Duterte lumaban sa mga sa mga NPA. Tapos ngayon yung administrasyon ngayon, yung same NPA na pumapatay sa mga militar, kakampi nila ngayon So ayaw ng mga militar yan. So kung ginawa ni Inday Sara yun, sigurado ako presidente na si Inday Sara ngayon, napatalsik na yan. Pero hindi ginawa ni Inday Sara yan. Bakit? Para matuto kayong lahat. Para miski si Inday Sara, tingnan natin, pag-aralan natin sa 2028 ba dapat natin siyang iboto? Magiging kasing galing ba siya ng tatay niya o baka maging magnanakaw siya katulad ni Bongbong Marcos? Di ba yun yung natin, yung sinasabi ni Inday Sara dito na, gusto kong makita ninyo. Hindi enough yung 25 years na pagnanakaw ng tatay niya. Gusto kong makita ninyo sa 6 na taon na panunungkulan nito ni Bongbong kung anong gagawin niya sa bayang Pilipinas. At siguro naman, sa susunod na may mga presidenteng tumakbo, putyang titingnan nyo na ngayon yung kanyang track record. Titingnan nyo na ngayon yung kanyang kakayanan. Titingnan nyo na ngayon kung talaga bang itong tao na ito mapagkakatiwalaan o hindi. Yung sinasabi ni Inday Sara dito, ang galing-galing ng na to ni Inday. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Alam ko na sasabihin na naman ni dyan.
Alam ko na sasabihin ni Claire Castro na naman yan. Maglalabas na naman ng picture yon. Oh, sinong walang hiya? Di ba ito yung tatay nila walang hiya? Di ba ito yung tatay nila ganito, ganyan, ganito. Gago, hindi na yun ang usapan ngayon. Kasi yung walang hiyang tatay nila, naayos ang bayang Pilipinas eh. Napaganda bayang Pilipinas eh. Eh, itong walang hiyang amo mo, ano mo ginagawa sa bayang Pilipinas? Dinudurog, sinisira, walang hiya kayo. Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo Ayun, yung isa pa yan, yung Ateneo na yan. Diyos ko po, itong Ateneo, eskwelahan ng Ateneo na ito, mga bossing ha. Putang ina talaga nitong mga taga-Ateneo. Alam mo, sila yung mahilig bumanat sa mga Duterte. Human rights, EJK, EJK. Hipokrito ang mga putang ina, mamamatay tao ng mga mamamatay estudyante ang mga buwisit. May namatay na 2 estudyante tapos hindi nila sinasa publiko kung ano yung totoong nangyari, hindi nila sinasabi kung ano, nanahimik sila, nag-ingay yung pamilya ng mga namatayan. Tapos pati yung mga dating mga players nila, ganito na pala yung ginagawa nila, hindi lang namatay yung ibang mga players nila, nagkataon lang dito may namatay na 2. Pero yung mga dati pa pala, ganun ang ginagawa nila sa mga player nila, putang ina, kala mo mas matindi pa daw sa military yung training, Diyos ko po, estudyante yung mga yan eh. So, dinuduro, ginugulpi nila itong mga player nila. Oo, binababoy nila yung mga player nila. Tapos ito pa, nangangamatay yung mga player nila. Oh, anong tawag mo diyan? Hindi ba extrajudicial killing 'yan? Hindi ba human rights violation 'yan? Meron kayong kontrata sa bawat estudyante na kapag ka nag-enroll sila sa inyo, meron kayong aktibong kontrata na pangangalagaan ninyo yung kanyang well-being. Bibigyan nyo siya ng magandang environment, safe na environment. Tapos, pinahihirapan nyo. Okay man lang yung training sa basketballan, pero yung putang na nilulunod nyo. Ano yan? Magiging shokoy ba yung mga yan? Anong klaseng training yan? Putang ina nyo, pinahihingan nyo sa ilalim ng tubig. Ba't doon mo magbabasketball yan sa ilalim ng dagat? Ang ina tong Ateneo yung hayop nito. Ang yayabang. Mga pare din, yung mga nandiyan dyan, putsang ina self-righteous. Mga nakaupo sa kanilang mga high moral horses. Putsang ina niyan. Tapos, galit kay Duterte. Bastos si Duterte. Sinaktan ni Duterte yung mga Pilipino on extrajudicial killing. Tapos, putsang ina, namatay yung estudyante ngayon. Yung kanilang coach, ayaw nilang ilabas. Ayaw magbigay ng tapos sinusuppress yung mga impormasyon. Tinatry patahimikin yung mga tao, mga namatayan. Babayaran na lang siguro, baka ganun lang sa kanila dahil mayayaman sila eh. Tingin nila rito sa mga to, mahihirap lang, baka sa pala lang natin ng pera, hihinto yan. Pero ang punto rito, napaka-hipokrito ninyo. Gusto ninyo ng accountability, gusto ninyo ng transparency, tapos kayo dyan sa eskwelahan ninyo, wala kayong transparency, accountability, putangin na ninyo. Mga hipokrito kayo, mga atinista kayo. Oh, hindi naman lahat, pero hindi yung eskwelahan, yung pamunuan ng eskwelahan, putyangin niyo, may parali-rally pa kayo na nalaman, anti-Duterte, mga berdugong mga Duterte. Tapos anong ginagawa niyo sa mga estudyante niyo? Ang taki mo pala, putyangin yan, ang basketball court, wala man alon diyan. Meron lang yung 2 court magkabila, tapos tablaman yan. Magdidribble ka ng bola, simpleng-simple lang naman, isushoot mo dun sa hoop. Kesyo sa malayo ka, sa malapit, idakdak mo, putang ina, gusto mo tumambling ka, sumama ka sa loob ng basketballan, sumot ka mismo sa ring, okay lang. Putang ina yan, mag-training kayo sa ilalim ng tubig. Gago kayo. Ano kayo? Si Aquaman? Tarantado tong mga hayop na ito. Di ba? Anong klaseng training yan? Putang ina, kung gusto nyo lang pala yung mga estudyante, pahabaan ng hininga na hindi sila hihinga, putya, di sana, dyan na lang sa bahay, tapos tinakpan nyo yung mga ilong nila. At least makikita nyo kung nagkukulay blue na. Kung nagkukulay blue na, pwede nyo nang pahingahin ulit. Pero putang ina, ang lakas-lakas ng alon dyan sa Aurora na yan, putya yan. Surfing capital na nga yan o surfing spot yan dito sa Pilipinas. Palangoyin nyo yung mga bata ro. Hindi naman swimmer ang mga yan, basketball player yan. Naintindihan ko pa ko, swimming team yan. Hindi naman swimming team yan, mga gago kayo. So pinagtripan nyo yung mga bata, pinaglaruan nyo yung mga bata, inabuso nyo itong mga bata, yung mga katawan ng itong mga bata. Oh, tapos ano nangyari? Namatay, anong ginawa nyo? Pinatahimik ninyo. Ano masasabi ni Inday Sara dyan? Student athlete na si Rene Batarbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketballista. Kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima sa panawagan ng hustisya para sa kanya. Nikki. Yan ang Express Report ni Bril Montalvo, live mula sa Davao City. Sigurado magagalit na naman sila.